Bagong low pressure area na mataan sa hilagang silangan ng Stinggo de Luzon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa apat na low pressure systems na binabantayan, nananatiling maliit ang posibilidad na maging banta sa bansa. At alinsangan na muling iiral sa bansa dulot ng dumadaloy na naman na Estelis. Sahan ng mga ilang kalat-kalat lamang at mga forecasted isolated rain showers sa most ng kaluran ng Visayas at Mindanao at Mimaropa. At mga pagyanig na na-detect ng aking seismometer mula pa kaninang madaling araw, ating iisa-isahin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, September 24, 2024. Ang oras sa ating Boss may maga ay alas 10:37 na ng umaga. Ramdam na ninyo ang epekto ng Estelis mula pa kahapon dahil nga po sa wala na muli at nanahimik na naman ang ating habagat dahil nga po sa pumatak ito sa mga low pressure systems sa may bandang extreme northwestern Luzon na nag-embed na sa monsoon trough na nag-extend dito sa may bandang hilagang bahagi ng bansa natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil dyan at lumakas po yung easterly trade winds na po na ating nire-report pa since 5 days ago ay ito na mararamdaman natin ang maalinsangang panahon, maaraw at barely weather sa halos karamihan ng nalalabi ng bansa. Kabilang na ang Metro Manila at hilagang bahagi ng Luzon at Southern Luzon. Nakakaranas lamang ng mga ilang pagtulog at pagkilat at may mga ilang moderate and some heavy rain showers ang mararamdaman sa ilang bahagi ng kaluran nga po ng Mimaropa at Visayas. Yan na ating tatalakayin mamayang konti. Sa ngayon, sa lagay nating panahon, so far, nakataas ang thunderstorm watch. As of 10 o'clock AM ay nasaan daw dito sa Metro Manila. Probably, baka hapon na yan o bandang gabi. Kasama ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. So within 12 hour daw yan. So malamang sa hapon yan magaganap dahil nakataas po ang forecast natin base sa ating forecast from prediction na 100% chance daw na ulanin. Pero partially cloudy ang maghapon daw. So ganon din sa Visayas area, sa may bandang Eastern Samar, sa Leyte, yan, Iloilo kami kasama na ang Guimarasanes. Well, napagit natin dito nga po sa kalurang bahagi nga po ng west portions ng Visayas. At kasama na ang bandang Palawan, medyo nakakaranas sila dyan ng mga localized thunderstorms at mga ilang kalat-kalat, light, moderate, and some heavy rain showers. So ingat na lamang po. Kasama dyan ang buong Negros Occidental, Aklan, Capiz, hanggang Antique, within 12 hours daw. So halos within 12 hours. Typically sa hapon yan, pero di sa west portion sa Visayas at Mimaropa, medyo mas inuulan sila ngayon dyan. Sa bahagi naman ng Lolo Luzon, well, most likely develop daw sa Ilocos Norte. So, naka-focus lamang yan. Kabilang na ang bahagi nga po ng Cagayan. So, at least, mga isolated lamang yan ang mangyayari just in case. Pero magdala pa rin kayo ng pananggalang dahil sa tinding sikat ng araw ngayon. So, at least, preparado rin para sa kung sakaling pumasok ang tsansa ng isolated rain showers. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, at few clouds at mga araw ngayon sa amin sa Caloocan. So, medyo overcast nga lang at medyo gloomy pa rin dito sa amin. Kung titingnan sa live CCTV snapshots, umaaraw, then maya-maya nagiging gloomy po. Yan, oh. So, malinaw po na overcast tayo. So, despite na few clouds tayo at haze dito sa amin sa Caloocan, so sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Sa lowest sa Petro Neto lang na Weather Station, kanina ng 4:45 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon, almost mas mataas na ang aming alinsangan o air temperature. Tumabot ng 34 degrees Celsius. Sarado yan. Kahapon ito ng hapon at 2:37 PM. So, tumaas na po yung humid sa amin o yung alinsangan dito sa amin sa West Grace Park. So, iwasan mo nang masyadong magpapost dahil medyo mabagal ang pagtuyo niya. Malagkit po sa balat. Meaning, mataas ang aming heat index. Umabot po ng 48.9 degrees Celsius. Since kahapon, so naasahan sa magpanig ng Metro Manila ngayon, mataas ang ating magiging heat index ha. So watch out. Sa ating systems in past 24 hours, ang naiya naman ang nanguna sa may pinakamainit na air temperature na 35.3 degrees Celsius ito.
At sa lowest temperature sa Baguio City, almost stationary lamang sa kanila at 17.6 degrees Celsius. Pagdating naman sa Inulan, ang Dipolog na may 25 mm na total rainfall. At kahapon, umulan sa amin, mabot ng 5.4 millimeters ang total rainfall lang sa amin. So most of bumuhos lamang ng ilang moderate rain showers kahapon. Tapos tumila din kagad. So sa loob ng isang linggo, naka 105 mm na kami. So in September rain, total rainfall sa amin ay 531.3 mm na po. 96.7 mm na lamang ang lowest differences o kakulangan para umabot ang average September of 628 mm. So halos abot na siya sa average ng month of September dito sa amin sa Caloocan. So meaning pareho pa rin ang level ng tag-ulan every September po yan sa amin sa Caloocan. Malinaw po yan. Sa ating outside humidity, 74%. So moderate. Bumaba ito ng 3% since last hour. At mataas naman ang ating atmospheric pressure na nasa 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Meaning, makakaranas tayo ng humid dahil umaabot na naman sa 33 degrees Celsius ang ating outside temperature. At kasabay ng mataas na outside humidity, alam na natin, maalinsangan po yan ang mararanasan natin ngayong araw. Sa tayo low tide status, nanatili low tide po tayo. So, wala po tayong nagiging problema. And so far, hindi naman nakataas ang gale warning. At kalmado lamang ang karagatan, maliban lamang sa silangang baybay ng bansa. So, nasa moderate po ang ating air quality pa rin po. So, mataas-taas ang concentration. At nabalita ko na nga po kahapon na mukhang galing ito sa BOG. At nasa 53 index po ang ating air quality ngayon or 13.35 micrograms per cubic meter. Pero kung titingnan natin ang status kung bumababa na po yung ating bad air pollution, wala kahapon dahil since September 21, 2024 pa ay tumataas po yung ating bad air quality. Pero in past 24 hours, mukhang bumababa na po. So medyo kumakalma na po yung bad air quality. Kung titingnan natin in 7 days, ay nag-peak ito noong September 23. So 2 days ago. And then ngayong araw, medyo bumababa na po. So medyo nadidisperse na po yung sobrang air pollution. Yan, malinaw naman sa ating graph. In 1 month, ayan, malinaw naman po. At yung ating temperature, yung isang araw kasi nagloko to So ni-repair na po natin at functional po at ang ating temperature at ating hygrometer. So mapapansin natin in 7 days, so mataas-taas na naman unti-unti ang ating temperatura habang nawawala po yung southwest monsoon natin. So malinaw po rito yung pagtaas ng temperatura kasabay ng paglayo ng habagat. Pero yung ating concentrated humidity ay grabe ang high concentration. So ilang araw na po na mataas ang ating high concentration. Yung atmospheric pressure habang lumalayo po yung habagat at nawawala o lumalayo yung mga low pressure area, unti-unti ring bumabalik sa dati na mataas ang atmospheric pressure. Ang pinakamababa nitong September 18, ito yung kasagsagan pa ng bagyong Helen at Igni na dumadaan sa ating par. Yan. At habang lumalayo sila, tumataas din unti-unti ang ating atmospheric pressure. So malinaw naman po na yung galaw ng low pressure systems at yung ating air quality. Unti-unti ring nagre-recover. So at least kumalma na siya. Well, kamustahin naman natin? Bakit ganun? Tingnan natin yung status ng ating volcanic anomaly. Yan. Mula dito kay Taal Volcano so far. Kung titingnan muna natin sa pinaka-MODIS, tagal mag-loading ng data kasi ginagather pa niya lahat ng information. So makikita natin dito is medyo mataas ang temperatura sa pinakabunganga ni Taal. Ayan, medyo may magmatic infusion. Nominal po at 322 Kelvin, so medyo mataas-taas, medyo mainit-init po yung temperatura niya. So medyo mataas ang kanyang concentration of nominal, yan 310, mataas-taas siya. Kaya kung mapapansin niyo, medyo mapula yung pinaka-crater niya. So sa mga kabatang natin, obserbahan po natin. However, kung titingnan natin, mula sa data feed naman ni PBOX, wala namang naitalang volcanic earthquakes.
At medyo mababa naman ang SO2 emission niya since September 23 po yung unang huling report nila. 4,899 tons per day po ang nirelease niya. Pero wala namang volcanic earthquakes. So wala tayong magiging problema. At kay Canlaon naman, silipin din natin, ay patuloy pa rin daw sila nakaka-record ng 15 volcanic earthquakes at mataas-taas sa 7,107 tons a day since September 23 pa. So wala tayong magiging komento, wala silang latest report kahapon. So yun lamang huling report para kay Canlaon. Medyo mayanig po yung vulkan. So ingat na lang po sa ating mga kababayan. Nasa thermal, moderate po yung status sa Taal Volcano ha. Yan, malinaw po yan. Naka-moderate po yung taas niya according sa Mirova data feed. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:50 PM. At ang halos malapit ng mag-last quarter na waning gibbous at 58% illuminated na lang po na liwanag ng buwan ay sisikat ito mamayang gabi na po at 11:05 PM at kinabukasan naman na ng umaga ng 11:42 AM naman ito lulubog. Meaning, mukhang palubog pa lamang ang ating buwan. Ayan, so makikita ninyo yan sa may bandang western side, paglubog ng moon. So kung medyo matatanaw niyan, makikita niyo pa rin yan, palubog pa lamang, nasa elevation of 10 degrees pa. So halos very low horizon na siya. So makikita niyo yan siguro sa mga bandang baybayin o yung mga matatasang altitude locations ninyo. So yun po, palubog pa lamang yung ating buwan. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang Miyerkules, may mga inaasahang isolated and localized thunderstorms sa hapon na madalas mararanasan dito sa atin. Base sa aking local weather outlook ay magiging magkakaroon ng mga isolated rain showers, 100% chance daw na ulanin. At bukas ng Miyerkules, ganun din daw ang asahan. Pero mababa ang chance daw ng pag-ulan at 10%. Ayon sa lowest temperature expected, maglalaro sa 32 to 34 degrees Celsius. So medyo maalinsangan na, mararamdaman natin ngayong araw. At lowest temperature expected ay 26 to 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery, makita mula sa infrared rainbow para sa mas klarong rainbow clarity ng mga kaulapan na may dalang ulan. Makikita po ang kalurang bahagi nito ng Visayas, yan, lalo na sa may bandang Palawan area. Makakaranas kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers, lalo na sa may bandang Puyo at malapit sa border ng Puerto Princesa. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha, just in case lamang. Pero sa nalalabi ng buong Northern Luzon, kasama na ang Metro Manila, Central Luzon, Mapabicol region man yan, dito sa bahagi ng Marinduque, pababa ng Romblon, Masbate, hindi na natin masyado isa-isa yan. Kitang-kita naman po na klaro na halos malinaw at clear skies po tayo halos. At kung titingnan natin sa pinaka-ARM, yan, infrared, DNC, na color, true color, infrared, makikita po na halos walang gaanong kaulapan ang nalamamalagi sa bahagi ng extreme Northern Luzon. Wala rin masyadong mabigat na kaulapan sa bahagi nga po ng Central Luzon, Metro Manila at buong Southern Luzon halos. Maliban na lamang sa bandang Palawan at bandang Mindoro, pero manipis lamang ito. At sa buong bahagi ng eastern portion sa Visayas, may mga ilang kaulapan lamang na medyo magtatraverse dito, kasabay ng naitutulak ng easterlies, yan dito, na magbubunsod po ng maalinsangang panahon na maghapon sa halos nalalabi ng bansa mula North Luzon hanggang eastern Visayas. Asahan po yan na medyo humid po tayo, taas ang ating alinsangan. Kabilang na ang Central Cebu at buong bahagi ng Negros region. Pagbabase naman natin ang temperature contour ay mataas po ang nararanasan ng temperatura ngayon dyan sa may bandang Claveria, Pagudpod, dyan sa bahagi ng Ilocos Norte. So huwag po masyado mag-dehydrate, lagpas 34 degrees Celsius po ang temperatura ninyo dyan. At dito naman sa bahagi ng Eastern Visayas, dito sa kaduluduluhan ng Gian, Eastern Samar, Hamanon Island, Hamani ay lagpas 34 degrees din ang temperatura ninyo. So huwag masyadong mag-dehydrate. Matindi po ang tinding sikat ng araw at alinsangan sa inyo dyan. At sa nalabi, at least mga 30 to 33 degrees Celsius ay yan sa data pin contour ni Pag-asa, courtesy po kay Pag-asa. At kung makikita natin dito is most of mataas na po ang temperatura. Maliban lamang sa ibang bahagi ng kanluran ng Negros region, nakakaranas po sila ng mga
mauulap na yung papurin dyan. So, medyo gloomy, overcast po. Pero the rest fairly weather po ang nalalabi halos 80% ng bansa. So, dahil po sa medyo fair weather po tayo sa halos nalalabi na bansa, asahan po ang halos maghapong mainit na tinding sikat ng araw. Sa buong bahagi na yan ng Central Cebu at bahagi ng Mindanao. Sa bahagi ng dulo ng kanluran ng Zamboanga Peninsula, may mga ilang gloomy tayo dyan. So, expected na mga isolated rain showers, may ilang light to moderate and some heavy rain showers sa baybayin po ng Zamboanga. Magdalala naman ng panahon galang, pero the rest ng Zamboanga Peninsula ay magiging klaro po. Medyo moderate at fairly weather tayo dyan, maaraw. So, huwag po masyadong magbibilad. The rest ng Mindanao, mula sa Oxagen, Maguindanao, maging dyan sa bahagi nga po ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, BARMM, Sorsogon areas. Maliban lamang sa dulo o sa katimugang bahagi ng Davao Region, may mga ilang kaulapan tayo dyan. So expected pa rin ng mga ilang light to moderate showers ang nakaforecast. Kabilang na ang sentro ng Davao City. At dito naman sa may bandang central ng Mindanao, sa may bandang Bukidnon, magiging overcast din tayo dyan at gloomy. But despite na ganyan ay maranasan ninyo ang mataas na humid at medyo maaraw at maalinsangan. Sa nalabi ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro hanggang Butuan City na po, katamtaman ang lagay ng panahon natin dyan. May mga ilang party at overcast po tayo dyan. Pagdating naman sa bahagi ng silangan ng northern part ng Mindanao, mula bandang Dinagat Island, Surigao City, pababa na yan, ng bahagi ngayon ng Surigao del Sur. So damay ang ilang areas ng Caraga area ay makakaranas kayo ng mga ilang kalat-katap ulan, na may ilang pagkidlat at pagkulog, most of mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na dito sa may bahagi nga po ng Siargao Island, Bukas Grande, papasok yan naman ng Carrascal, Cantilan, Madrid at Lanusa. Expected mga ilang light o moderate and some heavy rain showers po ang mararanasan ninyo dyan, kabilang na sa ilang areas ng Surigao del Sur mula Hinatuan, Tagbina at San Francisco. Magiging maulap ang bahagi niyan ng Caraga area, pababa niyan ng bandang Compostela, despite na medyo maaraw pa rin at maalinsangan ang panahon ninyo sa Moncayo, Compostela Valley, pababa na yan ang dulo ng Governor Generoso. Isolated lamang ang aasahan ninyo pag-ulan dyan, lalo na ngayong hapon o maging sa gabi. So generally, halos 80% ng bansa, fairly weather tayo ngayon, fairly and moderate weather tayo ngayon, maliban lamang sa bahagi ng kanluran ng bansa. Dito ay medyo mas makakaranas sila ng kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate and some heavy rain showers sa may bandang Palawan region. Wala tayong habagat na dumadaloy sa bansa. Malayo po, nasa bandang Vietnam po ang flow ng ating monsoon trough. Ayan, kung idodrawing natin, extension niya ng bandang Taiwan o Taipei Strait hanggang dito sa may bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung monsoon trough na yan, asahan po, may mga low pressure systems po dyan ha. Kaya meron tayo, kung mapapansin ninyo, ang mga low pressure area na nabubuo ay typically sa mga binilugang kong area. Kaya nagkakaroon ng mga ilang low pressure systems dyan. At nagtaas na nga po ng isang low pressure area dito, which is C94W, na i-discuss natin maya-mayang konti. Samantala, bisitahin naman natin ang lagay gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Automated na po ito. At makikita apat na po ang ating low pressure systems na kasalukuyang binabantayan. Nadagdagan na po tayo ng isa mula kanina at ito ay C94W. At kung makikita niyo po ang series ng monsoon trough, kaya nagkakaroon ng mga low pressure systems yan. Ayan, malinaw naman po sa ating satellite imagery. Ayan, yung extension ng monsoon trough dyan, mabababa ang atmospheric pressure kasi dyan. Kaya mapapansin niyo, nabubuo po yung mga low pressure area dyan. Bagamat yung tatlong low pressure area niyan, kabilang na C94W na nabuo, diyan sa may baybayin ng eastern part ng Amani o ng Okinawa Islands o Southern Japan, or sa hilagang silangan extreme northeastern Luzon naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin ninyo is wala pang significant na pagkilos ito, pero ang initially movement ayon dito sa isa kong generated tropical cyclone sector, north-northwest daw ang kilos dito. Pero wala pang significant movement speed. So, very undefined pa siya na maituturing yan, naka-undefined pa. So, wala pang significant na moving clock, pero makikita natin ay maliit o mababa ang threat nito sa bansa, kagaya na lamang din ni 91W. So, wala tayong magiging problema dyan mga folks. So far, so wala po tayong dapat alalahanin. May magtatanong kung hahatak pa ito sa bagat. Sa ngayon, mga low pressure systems pa lamang ito na nasa moderate. Except itong C92W na nasa low pressure area high na po ang kanyang status.
So, yun lamang ang medyo naka-high status, pero itong C94W at 91W na natiling moderate lamang yung kanyang low pressure development. Medyo medium pa lamang sila. So, sa ngayon, wala pa pong significant na magiging threat ito sa bansa. So, patuloy tayong makakaranas pa rin ng maalisang panahon hanggang sa mga susunod na araw. At wala tayong inaasahan na may papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang this coming weekend na po. So, yun lamang po ang ating magiging analysis sa ngayon. At makikita po ay puro low pressure system lamang. Hindi natin masyado bibigay in detalye dahil until now, si 91W ay nanatiling insignificant at wala pa ring development. So, maituturing natin itong kasalukuyang remnants pa lamang ng low pressure systems. Bakit? Kasi kung titingnan natin yung empirical yan ng floating o floater, i-reload natin para ma-reload si 94W. Mukhang nawala. Ibig sabihin, mukhang insignificant ang development ni 94 Invest. Pero kung ito, makikita natin, medyo may mga ilang wrapping pa ng low convection itong si 91W. So, anytime pwede pa rin siyang mag-regain or manatiling remnants na lamang dahil mapapansinin nyo sa itaas, yung daloy ng easterly wind, trade winds ay malakas po. Mainit na hangin kasi yan eh. So, medyo kumukontra sa kanyang development o bumabagal yung pag-develop ni 91W. So, mapapansin natin until now ay wala pa rin progress ng paglakas ng kanyang central wind speed. Ganon din sa ibang low pressure systems. Pero si 94W kasi mga folks, medyo bago-bago pa lamang kaya hindi pa natin masasabi kung yan ay magiging isang aktibong low pressure area sa ngayon ha. So, kung titingnan natin si 93W, wala na halos makita dahil sumasalubong ito sa may bandang frontal system dito sa may bandang hilaga niya. Ito yung monsoon trough line at ito yung parang frontal system. Bumabangga kasi dito so medyo hindi nakakayanin pang magtuloy-tuloy yan na lumakas. Kasabay na nasa lupaan pa. Nasa landmass pa siya. Ganon din kay 92W, ayan, so halos hindi natin kita yung low convection. Halos natatangay lamang siya ng daloy ng southwest monsoon dito o yung monsoon trough na sumasalubong naman sa pag-usbong ng frontal system dito sa itaas niya sa may bandang mainland ng China, southeastern China. So, yun lamang po ang ating analysis at wala tayong ina-expect na magiging banta ito sa lupain o sa kalupaan ng bansa. Pero kung titingnan natin kung may mga possible na susunod sa kanya gamit ang ating critical cyclone assessment monitoring, wala sa mga computer models muna ay makikita mula kay GFS ay yung mga low pressure systems dito embedded ng monsoon trough mukhang may pinapakitang magiging low pressure area. Mukhang hahawi pa siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero in real time ay hindi natin nakikitaan yan dahil kung titingnan kay ECMWF ay malamang si 94 lamang ang pinapakita dito. At yung lagay ni 91W makikita po halos remnant lamang ito. So mukhang hindi pinapakitaan na magtutuloy-tuloy ito na magiging isang aktibong low pressure system. So umabot man lang ng tropical depression according dito. Pero kay Nabjem, napaka-aggressive naman ang forecast nito dito. Dito is naging malakas na bagyo siya oh. Yan oh. So huwag muna paniwalaan ito mga folks ha dahil hindi tugma-tugma ang lumalabas ng mga forecast po base dito. So, hindi tugma-tugma. Lumalabas dito, severe tropical storm kaagad siya dito. So, wag pong paniwalaan yan mga folks ha. Yang may mabubunan sa may bandang extreme Northern Luzon, sa may bandang Batanes, Cook Islands. Ang forecast range ito, mga bandang September 29 na po. So, development niya by September 26, 2024, yung development daw nito. So, mga Thursday. Ayon yan kay Nabjem pa lamang. Pero the rest, maging kay ECMWF, hindi naman pinapakita na ganun kaagad na magiging lakas niya. Pero ito, malinaw, pinapakita itong C94W. So, napaka-disorganized pa ng extended forecast sa mga computer models nito. Kaya hindi muna tayo pwedeng magbigay ng conclusion. Napakababa pa ng confidence ang pinapakita ng mga computer models. Kung magbabase naman natin ang global spectral model, ay makikita natin medyo shallow pa rin ang pinapakita kay 91W. Ayan o. Pero dito halos babalanda sa pinaka-border ng park. Kaya lang medyo nag-dissolve siya pagsapit ng bandang September 26 o 27, 2024. So, ayan o, medyo nag-disperse siya.
So, napakababa ang confidence din ni 91W na tuluyang maging isang aktibo o malakas na bagyo. Si 94W, malamang ay nanatiling shallow siya, just in case, ayan, nakikitaan natin. Pero kung pagbabasahin natin yung mean sea level pressure, yan, ang expected lamang ng pinakamababang atmospheric pressure ni 91W. Naglalaro lamang sa 1,010 to 1,008 hectopascals. Ayan, no? Ito yung si 91W, probably pagtawid dito. Tapos kikilos ito pahilagang kaluran. Ito naman si 94W, yun o, pinapakita rito. So, nasa 1,006 hectopascals ang pinaka-lowest atmospheric pressure, pero hindi nakikitaan na magiging isang malakas na bagyo na natiling mahina lamang ang development ng low pressure systems niya. So, malinaw po dito, kaya hindi pa mataas ang confidence of development ni 91W or either ni 94W. Wala tayong masyadong concern doon sa dalawa, si 93 at 92W. Hindi talaga yan threat sa bansa. Palayo naman ang galaw niya. At kung titingnan natin dito, nag-iba yung lumalabas na current tropical cyclone forecast na. Nag-expand yung development. Dito makikita may maaaring sumunod na hahawi sa pinaka-Philippine Area of Responsibility at natiling embedded kasama ni 91W. Dito naman sa may bandang Mid-Pacific, malapit sa bandang Hawaii, ay merong isang nabubuo na namang tropical wave pero napakalayo na nito, Mid-Pacific. Hindi natin alam sa ngayon kung ito ay tatawid sa may bandang Western Pacific Line. So hindi pa natin masyado ma-analyze yan. Masyadong dulo masyadong dulo pa sa yung tinatawag natin na Tropical Cyclone Information Domain. Kung titingnan nyo kay Pag-asa, meron silang tinatawag na Tropical Cyclone Information Domain at may Tropical Cyclone Advisory Domain. Yung Tropical Cyclone Advisory Domain, banda rito yon, at yung Tropical Cyclone Information Domain, malawak na yun. Kung kay Pag-asa yun, mga ganyang kalawak yun hanggang bandang Marshall Islands. Yung tinatawag nilang Tropical Cyclone Information Domain. So, TCID tawag nila dyan. At dito naman, malapit sa may bandang Guam, pagitan yan, ay tinatawag nilang Tropical Cyclone Advisory Domain. ICAD tawag nila dyan. So, at least, alam natin yan. At saka na po yung Philippine Area of Responsibility. So, alam nyo po yan. At matagal nang ginagamit ni Pag-asa yan. So, hindi pa man lang siya pumapasok sa pinaka-border niyan, so hindi pa natin pwedeng ma-analyze yung isang nabubuo nga po dito. Napakalayo po kasi niyan. So, napakalayo pa sa TCAD o Tropical Cyclone Advisory Domain na tinatawag. So, yun lang po ang ating ma-analyze ngayon para sa possible o kung may susunod ba na bagong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay wala pa po until this weekend according dito. So, sorpresa na lamang tayo dahil bibilang may mabubuong low pressure yan. Again, dahil nga po yan sa extended ng haba ng monsoon trough dito. Yan. Talagang mabababa ang atmospheric pressure dyan. Anytime may mabubuo talaga mga low pressure area dyan, bigla ang susulpot na lamang yan. Biglang manganganak bigla. So, at least malinaw yan mga folks para sa mga nagbabantay. At malamang hindi pa yan na ipapaliwanag ng mga ibang vloggers dahil ang alam lamang nila, basta kung may makita lamang silang nagsisirculate, sasabihin agad nila magiging super typhoon daw o any. Huwag pong maniniwala sa ganun Magbase pa rin kayo sa mga official weather agencies kahit ang inyong lingkod ay ini-encourage kayo na huwag mo nang paniwalain ng aking report, kundi doon muna kayo sa official weather agencies natin gaya ni Pag-asa or sa international agencies gaya na lamang ni Japan Meteorological Agency o Joint Typhoon Weather Centers. Pero at least, kung titingin man kayo, susundin nyo pa rin yung manunod pa rin kayo sa inyong lingkod, at least meron kayong reference na pinag-combine natin yung mga lumalabas mga official weather agencies natin kasabay ng ating dynamic monitoring na ating ginagamit sa ating PIMO weather monitoring system. Samantala sa Ulatindol, meron tayong tatlong pagyanig na na-detect mula kaninang madaling araw, mga bandang 3:55 AM ito sa aking seismometer sa Caloocan. At kung titingnan natin ay mukhang hindi ito sa bansa. Malamang ito, mga ngayong 10:32 AM, malamang ito sa Metro Manila ito. Kung sisilipin natin sa pinaka-data natin mula sa data PDP box,
Yan, 1032, magnitude 4.1 dito sa may bandang Abra de Ilog, northwest ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Yan yung na-detect. Yan o, Abra de Ilog ito. Ito naman, bandang 7 at 18 a.m. Bandang 7:18 a.m. wala ito sa Pilipinas. Sa labas ito ng bansa. So kung sisilipin natin dito, mga 7:18. Ito yon sa may bandang Islands region ng Izu, Japan. Ayan o. Kaninang 7:14. 7:18 naman nag-arrive sa Pilipinas. At yung isa naman na mas malakas, ito magnitude 5.6 ito. Ayan o, Izu Islands, Japan. At yung isa naman, kaninang 3:51, 3:55 dito sa atin, sa Pilipinas, ay sa Sulawesi, Indonesia naman. Magnitude 6.0 ito. Kaninang 3:51 a.m. 3:55 dito sa atin, may lalim na 149.4 km. So, yun po yung pinaka-records natin na na-detect ng aking aparato. Isa sa Izu Islands, Japan, na may magnitude 5.6. May mababaw lamang na 11.7 km depth. So medyo naramdaman ang pagyanig dito sa bahagi ng bandang Yokohama or bandang Nagoya. Hopefully hindi umabot sa Tokyo since malayo-layo naman sa karagatan ng southeastern Japan ang epicenter. At isa dito sa may bandang Sulawesi, Indonesia, kaninang 3:51 a.m. At yung huli sa may bandang Oriental Mindoro, magnitude 4.1 ito. Magnitude 4.1, double check natin. Yan. Tama, magnitude 4.1 nga ito. Kaninang 10:32 a.m. So may lalim na 4 km lamang. So medyo naramdaman ang pagyanig maging dito sa Metro Manila na na-detect ng aking seismometer. Ayan o. Mahina naman, so hindi masyado magkakaroon ng possible na mga damages. Hindi masyadong destructive. Pero mababaw kasi yung epicenter depth niya. Kaya medyo ramdam ang pagyanig. So marami na kagad ang mga na-record ni PBOX mula sa data feed niya. Isang magnitude 4.1 sa may bandang Bangagan, Davao Oriental. At isa rin dito sa may bandang Occidental Mindoro, sa may bandang Abra de Ilog. So dalawa na po kagad ang magnitude 4 plus ngayong umaga base sa data feed. Kung bibilangin natin sa total earthquakes natin ngayong araw from historical earthquakes sa Pilipinas. For September 2024, ayan, nakakailan na pong total earthquakes tayo. Then nadagdagan na naman ng mga medyo moderate na pagyanig. Nasa total of 796 total earthquakes na po tayo. So malapit ng mag-800. 755 dito, magnitude 2.0 at 36 na po sa magnitude 4.0. Nanatiling 5 ang ating magnitude 4.0 mga po. So nasa 796 total earthquakes na po natin sa bansa. At manatiling mababa pa rin sa mga nakalipas na 2 buwan from August at July. So, mas konti pa rin siya. Hindi kagaya ng mga nakaraang buwan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, September 24, 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, September 24, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Bisita anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye. Gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. Typically, mainit at manisangan lang talaga ang mas mararamdaman natin ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw na. Dahil wala po tayo o halos monsoon break na naman ang umiiral. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ng ibang dynamic events, lalo na sa galaw ng ating mga low pressure systems na ito, sa aking dashboard at sa aking weather station mismo, sa Caloocan para sa actual reading ng mga aparato at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.